Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for November 1 to 15, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong promo, 25% discount sa mga tarot reading services ngayong November 2024. So yung link nasa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Sagittarius. November 1 to 15, first half ng November. Okay, let's see. November 1 to 15, bottom of the deck. The Wheel of Fortune, wow. I see that there is an opportunity opening up sa'yo ngayong first half ng November. This can be a new job, a new career, a new business. Pwede rin merong dadalaw sa bahay ninyo. Or meron kayong unexpected na visitor na tipong matagal nyo nang hindi nakikita, nakakausap. So, pwedeng magre-reach out sa inyo. Or it's the other way around. Kayo yung magre-reach out dito sa taong to na matagal nyo nang hindi nakakausap. I see some of you merong door of opportunity pagdating sa career, sa trabaho. This is going to bring a lot of success para sa inyo. Okay? So your overall energy is the Hierophant. So ngayong first half ng November, parang very interested ka ngayon na matuto, mag-aral, mag-research. Some of you are also focused on your spiritual beliefs. Maaring may inaaral kayo ngayon na belief system that you are very interested in. And meron ding opportunity for you to become a teacher, a coach, a trainer, na kung saan i-share nyo yung inyong knowledge sa ibang tao. Okay? Your challenge is the Star. May mga times na parang nawawalan kayo ng interest or parang pinanghihinaan kayo ng loob na abutin yung pangarap ninyo. Oo, kahit na kayang-kaya nyo naman siyang abutin. Maari kasing minsan nagda-doubt kayo or nagsi-second guess kayo sa inyong sarili na baka hindi nyo kaya. But this is the time na mas lalo kayo dapat na magpursige. Oo, kasi magkakaroon yan ng resulta base sa action na ginagawa mo. Kasi ngayon, may opportunity ka na baguhin yung sarili mo. This is about transformation, endings, new beginnings, rebirth kasi to eh. So I see that merong bagong ikaw. May opportunity ka na baguhin ang buhay mo, baguhin ang sitwasyon na meron ka. And if anything na situation na meron ka na hindi ka na masaya or parang you feel like hindi ka na nag-grow, maaaring yung iba sa inyo aalis sa lugar na yan, sa sitwasyon na yan, para hanapin yung inyong sarili. At hanapin kung saan kayo mas magiging malaya, mas makakapag-grow, mas uunlad, mas magagawa niyo yung gusto ninyo. Your blessing is the Eight of Swords. So, as a blessing, freedom ito. You are freeing yourself from a situation that is limiting you. Oo, yung mga limitasyon. I think meron ka ngayong source of inspiration ngayong first half ng November that will really help you para mag-discover or mag-explore pa ng iyong sarili. Tingnan mo, sa iyong money, career, finances, Ace of Pentacles, new beginnings, new opportunities. Bagong trabaho, bagong career, bagong adventure sa iyong workplace or sa career path na susubukan mo. Your relationship, Five of Pentacles, nako. Maaaring yung iba sa inyo merong manggo-ghost sa inyo ngayong first half ng November or kayo yung manggo-ghost. Just take what resonates. Pero parang meron ditong nasira na tiwala or parang hindi na nagiging in alignment yung paniniwala ninyo. Nag-iba na, no? So maaring kaya you are
taking a different path, no? Parang you're drifting apart. Kumbaga, kung dati, halimbawa, best friends kayo, kaso yung kumbaga meron na siyang ibang inaasikaso or may iba na siyang interest na hindi mo naman interest. So, nababawasan yung oras, panahon nyo sa isa't isa hanggang sa namalayan mo na lang, hindi mo na mamalayan na isang buwan na pala kayong hindi nagkikita, or kahit mag-message ka, hindi na nagre-reply, or kahit ikaw mismo mag-message sa'yo, hindi ka na rin nagre-reply, parang nawala ng gana. Ganon. So, this can be any type of relationship. Pwedeng romantic relationship, situationship, friendship. Okay. Neptune, you have a vision. I think ngayong first half ng November, malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong marating. Ngayon, ito na yung time na nagseseryoso ka na. Investigate. You are really trying to go deeper. Parang inaalam mo kung saan nanggagaling yung interest mo, saan nanggagaling yung problema ng isang sitwasyon na meron ka. And I think you are trying to solve it. Magagawan mo siya ng solusyon. You also have the 6th house, which is about your health, yung kalusugan mo. So, isa rin yan sa magiging focus mo. Meron ka mga ayusin na habits sa sarili mo na tutulong para maging malusog, malakas, masigla ka. And some of you will also be focusing on your work, yung trabaho nyo, yung skills ninyo. Kumbaga, lalo nyo pang gagalingan. Lalo nyong, maaaring iba sa inyo magkokonsulta pa kayo sa mentor, teacher, coach na tutulong sa inyo na ma-enhance pa yung inyong skills, yung inyong knowledge. Let's see what else. Ayan, staying power. Talagang, yung iba sa inyo, medyo iiwas kayo sa maraming tao na as much as possible, lahat ng plano nyo, gagawin nyo ng sikreto or parang hindi nyo na ipapaalam sa iba para hindi na siya ma-jinx, hindi na siya ma-evil eye. See, there's abundance coming in sa inyo. Fertility rin ito, prosperity. So, ano man yung pasukin nyo na mga ventures ngayong first half ng November, this is going to be abundant. Meron ding harvest season for some of you. Yes. Conviction, decisions made. Oh, meron kayong major decision na kailangan gawin. And for some of you, no, ito ay very specific. Kung meron kayong court cases na sa ngayon na nasa proseso, meron ditong decision na darating ngayong November. So, if you're waiting for your decision sa court case, meron na siyang resulta. First half ng November. May court order. So, you are also going to be in a very serious situation na kailangan mo talagang mag-decide kung ano yung gagawin mo for that situation. Some of you, this can be related sa business, finances, money. A time to give rather than take. Ayan. So, service to others. Yung iba sa inyo, meron kayong mga taong tutulungan sa iba't ibang paraan. Pwedeng financial or yung knowledge nyo, tuturuan nyo ang isang tao ng inyong skill set. No? Breathe through the tension. So, if there are some situation na parang medyo stressful for you, na parang conflicting, lagi nyo tatandaan na kalmahin nyo yung sarili ninyo para hindi kayo makagawa or makapagsalita ng mga bagay na pagsisisihan nyo lang. Take control of the situation. Confidence is your key to success. Yes, Sagittarius. The more na tiwala ka sa sarili mo, confident ka, the more na magiging mabilis or madali para sa'yo na maging successful, na maging
makuha mo kung ano yung resulta na gusto mo for your goals, for your dreams. Okay? Ayan. So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.